Ito na po bang bahay niyo, Doc? Tanong ni Andy pagpasok nila sa malaking mansyon. Oo, ito na nga. Maganda ang bahay niyo, mukhang malinis naman. Salamat po pala, binigyan mo ng trabaho ang aking ina. Kaya hindi niya na kailangang magtinda ng gulay sa ilalim ng tirik na araw. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Wala na bang ibang choice? Marami na bang ibang mga magagaling na heart surgeon? Pero si Rafael, siya talaga ang pinaka-maire-recommend ko sa'yo na surgeon. Tumango naman si Katerina at nagpasalamat na lang sa doktor. Mukhang wala nga siyang ibang choice kundi ang pakiusapan na lang si Rafael na ito na lang ang magiging surgeon ng anak niya kahit papatid niya na malaki pa rin ang galit nito sa kanya. At iyon nga ang ginawa ni Katerina. Sinubukan niyang pakiusapan si Rafael. Kung kailangan na magmakaawa siya kay Rafael, para lamang pumayag ito ay gagawin niya. Para lang din sa magiging kaligtasan ng anak niya. Wala na siyang pakialam sa pride at ego niya. Basta ang lahat ay nakahanda siyang gawin para sa anak niya. Dahil si Andy na lang ang tanging meron siya. Kahit ano pa man ang sabihin ng iba ay hindi na mahalaga para sa kanya. Anong gusto mong pag-usapan natin? Seryosong tanong ni Rafael habang nasa loob siya ng opisina nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kaya ako nandito sa harapan mo ngayon dahil gusto kong makiusap na kung pwede bang ikaw ang maging surgeon ng anak ko. Napataas ang kilay ni Rafael na para bang nang mamaliit pa ito. Ako? Why? May pangbayad ka ba sa akin? I'm telling you now, Katerina. Mataas ang fee ko. At hindi mo ako afford para maging surgeon ng anak mo. From what I heard, hindi mo pa nga nababayaran ng bill niyo for this month. So paano mo naman ako mababayaran? Isang sampal ng katotohanan ng lahat ng mga kataga na lumabas mula sa bibig nito. Ganun pa man ay kinapalan niya pa rin ang mukha niya para sa kanyang anak. Magagawan ko naman yun ng paraan. Hindi mo naman kailangang mag-alala tungkol sa ibabayad ko sa'yo. Makikita naman ako. Do you even have any idea kung magkano ang halaga ng pera na kailangan mo para lang maoperahan ang anak mo? Mahigit 1,000,000 ang kakailanganin mo. Can you earn that amount of money in just a month? Huh? Magagawan ko yun ng paraan. Ang sabi sa akin ni Zane ay isa kang magaling na surgeon na makakatulong sa aking anak. Kaya ako nakikiusap sa'yo ngayon. Labas ka na sa magiging problema ko sa pa. Wala sa loob itong natawa. Do you really expect me to help you just because you're my ex-girlfriend? Hindi naman sa ganun, Doc. Wala na sa akin kung ano man ang nakaraan nating dalawa. Ni hindi na nga yun sumasagi sa isip ko dahil matagal nang natapos ang bagay na yon. Ang gusto ko lang na mangyari ay gumaling ang anak ko sa sakit niya. Tila ay hindi naman natuwa si Rafael sa sinabi niya dahil kitang-kita ng dalawang mata niya kung paanong nagtagis ang panga nito at kung paano rin nagdilim ang mukha nito. Why don't you ask for her father's help instead? Baka sakaling ma-afford niyo pa ang fee ko. Sabi ni Rafael na para bang naiinsulto pa ito. At yun lang ang ginagawa ko ngayon. Nakikiusap na ako sa ama ng anak ko na para bang wala man lang kahit katiting na awa na nadarama para sa sariling anak. Iyon ang sabi ni Katerina sa isip niya. At yun din ang gusto niyang sabihin kay Rafael, ngunit muli ay pinakalma niya ang kanyang sarili. Si Rafael naman ay pakonsuelo na tumawa. Oh, sorry. Nawala sa isip kong iniwan nga pala kayo nung nakabuntis sa'yo, no? Nagtagis naman ang panga ni Katerina dahil sa labis sa Ines. Nagtitimpi lang siya pero pakiramdam ni Katerina ay malapit na siyang sumabog sa galit. Niremind niya na lang ang kanyang sarili na kailangan niyang maging mabait at pakiusapan ng surgeon na ito para tanggapin na ito na lang ang maging surgeon doctor ng anak niya. Na anak din ito. Pero may isa pa naman akong daan para akong maging surgeon ng anak mo. Wika ni Rafael na sinadyang bitinin ng sinasabi.
Ano? Sabihin mo sa akin kung anong kailangan kong gawin para lang pumayag ka na maging surgeon ng anak ko. Pangako, kahit ano pa yan, handa akong gawin. Nakahanda akong gawin ang lahat para sa anak ko. Tumaas ang kilay ni Rafael. Really? Handa kang gawin ang lahat para sa anak mo? Then what if I told you na ang gusto ko mangyari ay maging kasambahay kita at lahat ng gustuhin ko ay susundin mo? Ha? Bakit hindi mo ba kaya? Kaya. Kaya ko. Pumapayag ako na maging kasambahay mo. Basta pumayag ka lang na maging surgeon ng anak ko. Kung gano'n ay may usapan na tayo. Wala kang kahit anong kailangan na bayaran dahil sagot ko na ang lahat. Pati na rin ang bills niya dito sa ospital. Kapalit, ay magiging katulong kita at ang lahat ng ipag-uutos ko ay kailangan mong sundin. Sa totoo lang ay wala namang pakialam sa Katerina kung mali man ang pasya niya na pumayag sa sinabi ni Rafael. Kung sakali man na ikakapahamak niya ang desisyon niyang ito, ay wala na siyang pakialam pa. Ang mahalaga ay pumayag ito na maging surgeon doctor ng anak niya at sinagot na rin ito ang lahat ng gastos. Ang sabi ni Rafael ay pwede nang lumabas si Andy ng ospital habang naghihintay para sa operasyon nito. Kailangan din daw kasi ng bata ng bagong environment nang sa gano'n na hindi ito ma-stress sa iisang view lamang na lagi nakikita ng mga mata niya. At dahil nga sa bahay naman si Rafael sila tutuloy, ay magiging maayos din ang lagay ni Andy doon dahil sa doktor si Rafael. Mama, bakit po hindi tayo sa bahay natin tutuloy habang nagpapahinga po ako? Ang puno ng pagtataka na tanong ni Andy sa kanya. Ngayon niya lamang kasi sinabi na sa bahay ni Rafael sila didiretso at hindi sa bahay nilang mag-ina. Kasi anak, may bagong trabaho ang mama. Ano pong trabaho, mama? Magiging kasambahay ako ng iyong ama. At sa bahay niya muna tayo tutuloy. Ano po? Magiging yaya ka po ni Papa? Oo, anak. Pero hindi po ba ayaw mo po muna na mapalapit kay Papa? Hindi naman natuloy ni Andy ang sasabihin na biglang bumukas ang pinto at pumasok sa loob si Rafael na formal lang ang suot at hindi naka-love gown. Papa? Nagtatakang sabi ni Rafael. Dok, sino pinag-uusapan ninyo? Kunot noong tanong ni Rafael. Ang pogi ko pong Papa, Dok. Parang gusto niya raw po kasi na bumisita sa akin. Si Andy nang sumagot. Sabi ko nga po kay Mama, pwede pong bumisita sa akin si Papa kahit na galit ako sa kanya. Kasi pogi po siya. Tsaka, kaya ko naman po siyang patawarin. At tsaka, sabi ko rin po kay Mama, baka pwede pong magkabalikan pa sila ng Papa ko. Nagtaas naman ng isang kilay si Rafael. Really? Opo. Kaya nga po gusto ko po sana makiusap sa inyo. Na kung pwede pong dumalaw sa akin ang aking ama kapag nasa bahay na po kami ni Mama. Ang sabi po kasi sa akin ni Mama ay magtatrabaho raw po siya sa inyo. Inosente pang ngumiti si Andy sa ama nito. No? Mariin na sagot ni Rafael. Walang kahit na sino ang pwedeng bumisita sa inyo habang nasa bahay ko kayo. Bakit po, Doc? Hindi naman po ikaw ang kakausapin ng aking ama. Ako po at si Mama po ang magiging sadya niya roon. When I say no, then it's a no. At hindi yan magbabago. Maganda na kayo, nasa labas na ngayon ng driver. Plakado ang labis na inis sa mukha ni Rafael na lumabas ito ng silid. Kung si Andy ay nakangiti pa at anyway natutuwa sa reaksyon ng ama nito, si Katerina ay puno naman ng pangambang itsura. Anak, bakit mo naman ginawa yun? Ang alin po, Mama? Inosenteng tanong ni Andy. Bakit sinabi mo yan sa papa mo? Wala namang ibang may gustong bumisita sa atin dahil siya naman ang ama mo. Shh, huwag ka pong mag-alala, Mama. Alam ko naman po na hindi papayag si Doc Rafael na may bumisita sa akin dahil masama pong ugali niya at wala siyang puso. Sinubukan ko lamang po siya. At kahit pa nasa sasakyan na sila papunta sa bahay ni Rafael, ay plakado pa rin ang inis sa mukha ni Rafael. Palihim niya na lang na tinitingnan ng anak niya na nasa kanyang tabi.
Dahil baka may kung ano na naman itong sasabihin sa ama nito. Parang bulkang sasabog na naman ang itsura nito. Ito na po bang bahay niyo, Doc? Tanong ni Andy pagkapasok nila sa malaking mansyon na pag-aari ni Rafael. Oo, eto na nga. Maganda po ang bahay ninyo Mukhang malinis naman po. Pero salamat pa rin po at binigyan mo ng trabaho ang aking ina. Kaya hindi niya na kailangan na magtinda ng gulay sa ilalim ng tirik na araw. Huwag po kayo mag-alala. Magiging mabait naman po ako. At kung sakaling kaya ng katawan kong tumulong, ay tutulungan ko po ang mama ko nang sa ganon na hindi po ako maging pabigat sa iyo. Ang mga sinabing yun ni Andy ang siyang dahilan kung kaya ay nakangiti na ngayon si Rafael. Siya nga po pala, Doc. Kasama mo bang pamilya mo dito sa bahay? Makalipas ang ilang saglit ay nagtanong ulit si Andy. Hindi. Ako at ang mga katulong at 2 driver ko lang nandito. Bakit po, Doc? Nasaan po ang pamilya mo? Nasa States sila. Ikaw lang po palang naiwan dito sa Pilipinas? Patuloy pa rin sa pag-uusisa ni Andy at gusto niya na nga itong pigilan. Pia, hindi ka po nila sinama papuntang States? No? Bakit pa ang dami mong tanong? Wala naman po. Curious lang po ako. Pero ngayon parang alam ko na kung anong dahilan at hindi ka nila sinama papuntang States. Ang sama po kasi ng ugali ninyo. Anak! Inawat naman ni Katerina ang anak nang makita ang pagkunot ng noon ni Rafael dahil sa sinabi ni Andy. Pasensya ka na, Doc. Mama, bakit ka po ba humingi ng pasensya kay Doc? Hindi po ba siya naman ang nagsabi na gusto niya na raw pong maging honest tayo sa kanya? At bago pa man tuluyang maglabas ng usok ang ilong ni Rafael, ay nilayo niya na si Andy. 2 ang kwarto na ibinigay ni Rafael sa kanilang dalawa. Pero since hindi sila sanay matulog na magkahiwalay ang kwarto, ay 1 kwarto lang ang inukupan nila. May ipag-uutos ka pa ba, Doc? Tanong ni Katerina kay Rafael na nakaupo sa sofa na para bang siyang trono na nito habang sinusod niya ang lahat ng mga pinag-uutos nito sa kanya. Kakatapos na niyang gawin ang lahat ng mga pinag-uutos nito. Ito pa lang ang unang araw niya bilang kasambahay ni Rafael. Pero pagod na agad siya dahil sa sobrang dami nga ng mga pinag-utos nito sa kanya. Mula kaninang umaga ay wala na siyang tigil kakalinis at sunod sa mga utos nito sa kanya. Tapos ka na sa mga pinapagawa ko sa'yo? Tanong nito at sandaling nag-angat naman ng tingin sa kanya. Opo, Doc, natapos ko ng lahat. Kung gano'n ay punasan mo na ang lahat ng libro na nasa library. Gusto na ni Katerina na magreklamo. Pero naaalala niya ang usapan nila na lahat ng ipag-uutos nito sa kanya ay kailangan niyang sundin kaya kahit na pagod ang buo niyang katawan ay sinunod niya pa rin ang utos nito. Umakyat siya sa 2 palapag kung nasaan ang library. Nakasalubong niya pa si Andy sa hagdan. Nagtanong pa ito sa kanya kung tapos na ba siya sa trabaho niya subalit nang sabihin niya na may kailangan pa siyang gawin ay nalungkot ito at dahil nga sa labis na pagod. Matapos niyang magawa lahat ng pinapagawa sa kanya ni Rafael ay nakatulog na kaagad siya. Kailangan niya nang ihanda ulit ang katawan niya bukas dahil tiyak siya na marami na namang ipag-uutos sa kanya si Rafael. Samantala, hindi naman makatulog si Andy kaya bumaba siya. Naabutan niya si Doc Rafael na nasa living room pa at abalang-abala pa sa laptop nito. Doc, bakit gising ka pa po ng ganitong oras? Tanong ni Andy at naupo na sa pang-isahang sofa. Sandali lamang na nag-angat ng tingin si Rafael at tinuon na ulit ang buong atensyon na tinatapos sa trabaho. Ikaw, bakit gising ka pa? Hindi po ako makatulog. Ang mama mo? Tulog na siya. Pagod na pagod siya sa dami ng mga pinagawa mong trabaho sa kanya. Tapat na sagot naman ni Andy bago. Muling nagtangat ang tingin si Rafael kay Andy. Bumalik ka na sa kwarto mo, late na. Kailangan mo nang matulog at magpahinga. Hindi pa ako inaantok. Ikaw, bakit hindi ka pa bumabalik sa kwarto mo para magpahinga na rin? May trabaho pa akong kailangan tapusin. Kailangan kong maipasa ang research na to bukas. Trabaho? Anong klase ng trabaho?
Gusto mo bang tulungan kita? Alok ni Andy na kinataas naman ng kilay ni Rafael. Paano? Ay nabigla siya na willing itong tulungan siya, gayong nitong mga nagdaang linggo lamang ay para bang gusto siya nitong putulan ng leeg. Tutulungan mo ako? Bakit? Ayaw mo bang tulungan kita? Hindi naman sa ganon. Pero akala ko ba ay ayaw mo sa akin? Bakit ngayon ay gusto mo na akong tulungan? Ngumiti si Andy. Iyong nakakapang-asar ng ngiti. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang rason ni Andy kung bakit nag-offer itong tulungan ng kanyang ama? Hanggang kailan kaya nila kayang maitago ang tunay na pagkakakilanlan ng kanilang surgeon doctor na si Rafael? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!